Sa iba pang balita, si Senator Ronald Bato de la Rosa ang huling pasahero bago bumagsak ang sinakyan niyang helicopter sa Gimba, Nueva Ecija. Ayon po sa senador, wala namang naging aberya sa kanilang biyahe mula nang sunduin siya ng chopper sa Imus, Cavite hanggang sa mailapag siya sa Baguio City. Mean Corvera sa balitang niya. Kinumpirma ni Senador Ronald Bato de la Rosa na siya ang huling pasahero ng bumagsak na chopper sa Barangay San Miguel sa Gimba, Nueva Ecija. Ayon sa senador, wala siya nakitang engine problem sa Robinson R44 light helicopter nang sumakay siya noong Sabado. Sabi ni de la Rosa, umaandar ng makina nito nang sunduin siya sa Imus, Cavite. Wala naman anya naging aberya sa kanilang biyahe hanggang makarating ng Baguio City. Bukod dito, maganda rin ang panahon ng kanyang naging biyahe. Dumaan pa daw sa nagkasapa siya doon sa bay somewhere in Pangasinan, in Binalunan ba yun? Tapos naglipad doon na sa bumagsak sa may Gimba, Nueva Ecija. I don't know kasi pinick up nila ako doon sa Imus, Cavite. Hindi ba nagpatay na makina doon? Umaandar mo na makina. At saka very smooth man yung flight namin going towards Baguio. Napaka-smooth at masaya kami doon sa flight. Wala akong naramdaman na anything na unusual. Hindi na raw siya hinintay ng piloto dahil may kasunod pa siyang schedule sa Pangasinan at nalaman niya na lang na bumagsak ang chopper at namatay ang piloto. Kagabi, personal na dinalaw ng senador ang labi ng piloto kasama si dating Pangulong Duterte. Maiyak ako. It really breaks my heart kasi imagine ko kagabi doon nandun ako sa wake. Yakap-yakap ko yung father at saka mother ng piloto, 25 years old, very young. Imagine ko rin kung how would I feel kapag yung anak ko rin na piloto na babae rin ay ganun mangyari sa anak ko. Hindi ko ma-imagine. Napakahirap. Mahirap tanggapin. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. At kaugnay niyan, inimbisigan na ngayon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang naging sanhi ng pagbagsak ng chopper dito sa Gimba sa lalawigan ng Nueva Ecija kung saan nasawi ang piloto nito. Report mula kay Jim Tejano. Hindi na ba makakapayan sa ilalim? Baka may kasama pa. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP kung pilot error nga ba o engine error ang sanhi ng pagbagsak ng aircraft na may registration number RPC3424. Sa investigasyon ng CAAP, galing ng Manila ang aircraft at patungong Baguio City para magbaba ng pasahero pasado alas 10 ng Sabado. Subalit bandang alas 12 ng tanghali, nagtungo ito sa Binalonan, Pangasinan para mag-refuel. Umalis ng Baguio mga around 12 o'clock yan at nag-refuel dito sa Binalonan, Pangasinan. But ayon sa report, mayroong konting issue dahil hindi kaagad mapandar yung helicopter. At inabot sila ng 4 o'clock bago makaalis doon sa Binalonan. Kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines na ang 25 taong gulang na babaeng piloto ang lulan lamang ng helicopter na pabalik na sana ng Maynila ang nasawi sa nangyaring insidente. Una niyan, nakatanggap ng 6 na emergency locator transmitter ang Philippine Aeronautical Coordination Center pasado alas 7 ng gabi, kung saan natukoy ang eksaktong lokasyon ng helicopter crash na matatagpuan sa Purok Animongmong, Barangay San Miguel, Gimba, Nueva Ecija. Normally kasi pag mga ganyang aksidente, inire-retrieve ng mga investigador yung reconstruct yung buong helicopter na yan para maintindihan kung ano talaga ang naging problema. Dahil unang-una may mga service record naman yan, maintenance record, re-reconstruct ka lang para at least ma-analyze kung talagang what really happened. Minabuti mo ng isa pribado ng CAAP ang pagkakakilanlan ng pilotong nasawi bilang pagrespeto sa mga pamilyang naulila nito. May tinatawag tayong Data Privacy Act, kaya hindi natin pwede pang ma-share yung pangalan at unless na abisuhan yung pamilya at
Galing po yan sa official report ng ating mga accident investigators. Jin Tejano, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.